Hello, Kayanggaw! Maraming salamat po sa inyong lahat mga Kayanggaw sa pagbati nyo nitong last birthday ni Sir Jay. So, ayun. Siyempre, nag-date naman kami ng konti. Kaya, shoutout po kay Ma'am Eileen. Nakita namin siya sa SM Santa Rosa, Sumunico. Shoutout po sa iyo, ma'am. And Ito pa isa, Kayanggaw of the day natin, si Miss Glenda. Binati niya din si Sir Jay ng happy birthday at maraming salamat daw sa palagi nating pag-upload ng mga bagong kwento na kinagigiliwan daw ng lahat. Kahit daw hindi siya ma-shoutout, ayos lang daw. Kaya hello po sa inyo, Ma'am Glenda. Shoutout po sa inyo. And ayun, sa mga Kayanggaw natin, maraming salamat dahil patuloy pa rin kayo nagko-comment and nagla-like at syempre nanonood sa mga uploads natin. so Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Enjoy! Tuwing nakikinig ako sa mga kwento sa channel niyo, Miss Clar, napapaisip talaga ako. Mapapabilang kaya yung kwento ko dito? Kadalasan kasi yung mga bidang mga magaganda ang muka. Ako naman pagdating sa itsura, wala talaga akong maipagmamalaki. Hindi naman sa minamaliit ko ang sarili ko pero dito talaga umiikot ang kwentong ibabahagi ko. Upang lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Rosie. At ito ang aking kwento. Oh, Rosie, bakit naman ganito yung score mo? Ano po, sir? Ano ba naman to? Ano to? Kahit isa wala ka talaga nakuha na tama sa pagsusulit natin? Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po kasi agad maalala yung sagot eh. Naiintindihan ko naman po siya habang tinuturo nyo pero kapag pagsusulit na po talaga, nawawala po talaga sa isip ko eh. Ay, nako. Tama nga talaga yung sinasabi nila. Walang kwenta talaga ang maging guro mo. Kahit anong turo sa'yo, hindi mo talaga tinatandaan. Zero ka na naman, oh. Kasi nga sir, kung ano-anong iniisip niyan eh. Matatandaan naman niya yun kung yung lesson lang yung nasa isip niya. Kaso nga, mas nangingibabaw yung mga ini-imagine niya. Ini-imagine? Rosie, anong ini-imagine mo? Wala po, sir Hindi po yung totoo. Hindi po totoo yung sinasabi niya ni Evelyn. Oh, tapos ako pa yung gagawin mo sinungaling ngayon. Shh! Evelyn, manahimik ka nga muna. Hayaan muna natin si Rose magpaliwanag para sa sarili niya. At saka, sir, sadyang ganun lang naman po talaga ako. Kahinaan ko po talaga yung umintindi ng mga bagay-bagay eh. At saka, hindi rin po kasi ganun katibay yung memorya ko para manatili sa isip ko yung mga impormasyon. Mabilis ko po talaga siya makalimutan, sir. Paano kanya matututo kung mabilis ka makalimot? Yung mga pinag-aaralan natin dito, kailangan niya sa hinaharap natin. Kailangan natin niya sa buhay. Lalo na kapag tayo na lang. Kapag hindi na tayo nakasandal sa mga magulang natin. Kung ganito kabilis mo makalimutan yung mga bagay na ilang minuto pa lang yung nakakalipas, ano pa kaya yung mga ilang taon na? Hindi na ako nakasagot kay Sir Edgar. Dati kahit nakikinig ako sa klase, pagdating ng pagsusulit, wala talaga akong maisagot. Madalas pa ngang 0 ang score ko. Doon ako napapahiya sa mga kaklase ko, lalo na kay Evelyn. Kapag nalaman niyang wala akong tama, automatic nanlalait agad siya. Hindi naman ako pumapatol dahil tanggap kong hindi ako kasing talino niya. Pero grabe, nakakababa pa rin talaga yon ng pagkatao. Manang, pabili po ako nitong tinapay tapos soft drinks na rin po. Wow, social naman ang pagkain mo. Tinapay pa talaga, tsaka soft drinks. Pero, aanhin mo naman yung yaman, di ba? Kung yung utak mo, wala naman talagang laman. Anuhin mo naman yung talino kung mas nangingibabaw pa rin yung inggit sa'yo. Hindi dapat ganun, no? Kung matalino ka lang. Pero yaman din yun. Di mo lang kinikilala. Ano ba nangyayari sa'yo, Alan? Pinagtatanggol mo ba siya? Ang cheap naman yung pinapanigan mo. Oh, ikaw yung nagsabi na mayaman siya. Tapos sasabihan mo ng jeep. At saka hindi ko siya pinapanigan. Tinatama ko lang yung mali mo. Totoo nga, matalino ka pero sa eskwelahan mo lang ginagamit. Hindi sa totoong buhay. Teka lang, Alan, Evelyn, huwag na kayo mag-away Hindi nyo naman kailangan mag-away dahil nasa mahina ako At saka Evelyn, pasensya ka na Kung bumili ako ng tinapay at saka ng soft drinks, kung gusto mo, sa'yo na lang to. Teka, ba't mo naman ibibigay sa kanya yon?
Pero nung magulang mo yung ginamit yan para mabili yan Hindi naman talino ni Evelyn yung bumili niyan. Kainin mo yan, Rosie. Pinaghirapan niya ng magulang mo Doon ko nakita yung kabutihan ni Alan. Kaklase ko siya noon pero sumunod na taon, magkaiba na kami ng section. Marami ang nakakakilala at nagkakagusto sa kanya. Kasama na ako doon, pero nanahimik lang ako. Dahil alam ko naman na hindi kami bagay. Nang ipagtanggol niya ako, kinilig ako pero hindi ko yun pinahalata dahil baka magalit si Evelyn. Mahina pa ako noon at akala ko kasalanan ko kung bakit mabagal yung utak ko. Dahil hindi ko pa naiintindihan ang realidad. Kung ano lang ang pinapakitang mali sa akin, yun na ang tinuturing kong mali. Kung ano yung sinasabing tama, yun lang din ang pinaniniwalaan ko. Hindi ko pa naiintindihan noon na may karapatan pala akong ipaglaban ang sarili ko. Kaya naman nanatili akong tahimik. At dahil nga sa nangyari sa kantin, galit na galit si Evelyn pagbalik namin sa classroom. Alam mo, Rosie, ikaw talaga, bida-bida ka talaga, no? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nandun pala si Alan? Nandun naman talaga siya eh. Kasi nga diba, kantin yun. Bakit nga kasi hindi mo sinabi sa akin? Dapat sinabi mo sa akin yun eh. Talagang hina talaga ng kukote mo, no? Ha? Bakit naman kailangan ko pang sabihin na nandun siya? Malamang kasi nga gusto ko siya. Kaya dapat sinabi mo sa akin. Ha? Hindi ko naman alam na gusto mo siya eh. At saka, bakit ko pa kailangan sabihin sa'yo yun? Para sana nga hindi na kita kinausap. Traitor ka rin pala, no? Noong pagkakataong yon, hindi ko alam kung paano ipagtatanggol ang sarili ko. Alam kong may katwiran ako pero hindi ko talaga maipaliwanag. Gumatong pa yung mga kasama ni Evelyn, kaya lalo akong nawalan ng kakampi. Kinimkim ko na lang ang sama ng loob ko, kahit ramdam kong may dapat akong gawin. Ganun lagi, sinisita niya ako. Pinagbumukhang kasalanan ko ang pagiging mahina ko. At sa bahay, mas malala pa, pamilya ko pa mismo ang nagpaparamdam na bobo ko. Aray ko po, ma. Hanggang kailan ka ba kasi matututo? Gaano ba kahirap para sa kukote mo umintindi, ha? Sa simpleng pagsusulit, wala ka na isagot? Kahit isa lang na tama? Pasensya na po talaga kayo, ma. Ginawa ko naman po yung lahat eh. Pero hindi ko po talaga kayang alalahanin yung mga naririnig ko. At saka, naiintindihan ko naman po yun habang tinuturo pero bigla na lang po kasing nawawala sa isip ko, ma. Yung pag-aaral mo na yan, Rosie, may bayad yan. Para saan pa yung pagbabayad namin ng papa mo, ha? Kung wala ka rin namang natututunan. Paano ka namin ipagmamalaki kung ganyan kakahina? Gumanti ka naman sa amin ng kabutihan. Hindi yung puro kapalpakan ang ibinibigay mo. Hindi ka ba nahihiya daw kay Evelyn? Lagi kanyang nalalamangan na ba? Wala namang naibubuga ang pamilya niyan pero ikaw meron. Kaya dapat sa eskwelahan, ikaw ang mas lamang. Pasensya na po kayo, ma. Basta pangako po, sisikapin ko po na maging matalino na ako. Huwag na po kayong magalit sa akin, oh. Pumasok ka doon sa kwartong puno-puno ng libro. Sige na, at magbasa ka doon magdamag. Alalahanin mo lahat ng yun hanggang umaga, ha? Ako mismo yung magtatanong sa'yo tungkol doon sa nilalaman nun. At sasagutan mo ako na maayos. Oo, narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Iniluwal kitang hindi bingi, kaya dapat narinig mo ako agad. Kaya sige na, magbihis ka na at pumasok ka na doon, ha? Huwag kang lalabas at huwag ka matutulog. Magbasa ka doon. Ganun talaga kabrutal ang pamilya ko noon. Hindi ko ramdam na mahal ako ni nanay. Pero lumaki ako sa paniniwalang nanay ang laging tama. Kaya akala ko kasalanan ko ang hindi pagiging matalino. Nang inutusan niya nga akong magkulong sa kwarto puno ng libro, sinunod ko talaga yon kesa masaktan pa ako. Hindi na rin ako nakapaghapunan. Nagbasa ako hanggang antukin at makatulog sa libro. At kinabukasan, habang kumakain ay kinausap ako ni mama. Sige Rosie, ngayon mo sabihin sa akin, anong natutunan mo doon sa mga libro na yung kagabi? Tungkol po doon sa batong hagok. Pagsapit daw po sa edad na 21, ipapamana daw po ng hanagob sa panganay na anak ng lalaki yung batong hagok daw po. Ano ba yung sinasabi mo? Wala namang ganyang libro doon ah. Bakit ganyan yung mga sinasabi mo sa akin? Hindi ko po alam. Yun lang po kasi yung binasa ko buong gabi para hindi ko po siya makalimutan eh. Nakuha po kasi nun yung atensyon ko kaya, yun po. Ganun po pala dapat no?
kailangan nakukuha ng paksa yung atensyon ko para mas maintindihan ko siya. At saka hindi ko po siya makalimutan. Pero wala ka namang aral na makukuha dyan eh. Baka nga nakakatakot na libro yung mga nabasa mo doon. At yung hanagop na yan sandali nga. Parang narinig ko na yan dati ah. Isang uri daw po yun ng aswang, ma. Ayon dun po sa nabasa ko. Pinakamalakas daw po yun ng aswang sa lahat eh. Kinatatakutan nga daw po yun, maging ng mga kapwa niya aswang. Sus Mariosep ka talaga. Tungkol pa talaga sa aswang, Rosie. At yan pa talaga yung pinili mong basahin para mas may matutunan ka. Sa tingin mo ba ha? May maganda ka matututunan dyan? Marami namang uri ng libro doon, yung mga pwede mong magamit sa eskwelahan. Meron pa nga mga English doon eh. Bakit hindi yun yung binasa mo? Bakit yung hindi naman importante ang pinagtutuunan mo? Ay nako, dilim lang ang ituturo niya sa'yo kasi kwento ng aswang yan. At saka, paano napunta yung ganong klaseng libro doon eh? Hindi naman ako bumibili ng ganon. Hindi ko po alam. Pasensya na po kayo, ma. Akala ko po kasi tama na yung ginawa ko eh. At saka, wala naman po kayong sinabi ko anong klaseng libro yung dapat kong basahin, di ba? Sa sobrang galit nga ni Mama ay hinampas niya pa yung lamesa. Nagngit-ngit siya sabay sabing tumayo na ako at pumasok na ako sa eskwelahan. Sa pagkakataong yon, hindi na raw ako pwedeng bumagsak sa pagsusulit. Pumasok nga akong umiiyak at inis na inis sa sarili dahil sa mga pagkukulang ko. Ang hirap talagang maging matalino nun, pero wala akong magawa. Hanggang sa dumating si Alan at siya ang tumulong at nagturo sa akin. Rosie, hindi mo naman kailangan memoryahin yung bawat salita eh. Hindi talaga papasok sa utak mo yan kung yung purpose ng pag-aaral mo. Basta memoryahin lang yung lahat. Kailangan mo lang siya maunawaan at isabuhay. Kasi yung mga pinag-aralan natin sa eskwelahan, posible kasi talaga mangyari yun sa buhay natin eh. Ang pag-aaral, paghahanda lang yan sa hinaharap natin. Maraming salamat, Alan, ah. Naiintindihan ko na ngayon yung ibig mo sabihin. Sana nga umubra to eh. Siyempre kaya mo yan, no? Naubusan ka lang ng tiwala sa sarili mo kasi yun yung paniniwala sa'yo ng mga tao sa paligid mo eh. Pero mali yun. Mas matututo ka kung sisimulan mong isipin na kaya mo, na hindi ka mali kaagad. Kahit sabihin nilang mahina yung utak mo, hindi pa rin tama yun ng alibustahin ka, no? Lumaban ka kapag ganun. Huwag mong tanggapin na kasalanan yung hindi agad makaunawa. Mas kasalanan yung nilalait ka. Pero, bakit mo ba ito ginagawa para sa akin? Hindi mo naman ako kaano-ano, di ba? Kung tutuusin nga, pwede namang wala kang pakialam, ah. Tama ka. Pwede naman talagang wala akong pakialam eh. Kaso, wala na tayong magagawa. Hindi ako makatulog kapag nakikita kong may maling ginagawa yung ibang tao eh. Kaya, eto, tinutulungan kita. Hindi lang naman para sa ito eh. Kundi para rin sa sarili ko. Para matahimik ako. Kasi kapag meron ako nakikitang inaapi pero alam kong kaya lumaban, tapos hindi lang lumalaban, ang hirap makita yun eh. Kasi Alan, takot akong lumaban eh. Baka kasi tama talaga sila. Basta ito yung tandaan mo. Walang tama sa pang-aalipusta, pang-iinsulto at saka panlalait. Masamang pag-ugali yun. Kahit kailan hindi yun naging tama. Kapag nilait ka, lumaban ka. Kapag inalipusta ka, huwag kang magpapaapi. Para akong bagong sibol na halamang unang beses na arawan habang nakatingin ako sa kanya. Wala naman siyang ipinapakita maliban sa malasakit. At ako, hindi ko rin iniisip na may higit pa doon sa ginagawa niya. Pero syempre bilang babae na nagkakagusto sa ganong klaseng lalaki, hindi ko maiwasan na matuwa. Kaya sa pagkakataong yon, hindi ko napigilan ang sarili kong ngumiti. Sa ganong sitwasyon ako nakita ni Evelyn. Pagtingin ko sa kanya, binawi ko agad yung ngiti ko. Iniligpit ko ang mga gamit ko at umalis ako sa harap ni Alan nang walang pasabi. Pinangunahan ako ng takot, lalo na nang sumunod sa akin si Evelyn. Hoy ano, Rosie? Tatakasan mo lang ako? Sa tingin mo, saan ka pupunta ha? Harapin mo nga ako dito, Rosie! Hoy! Tumigil ka nga! Bakit ba, Evelyn? May kailangan ka ba sa akin? Ano yung ginagawa mo kay Alan ha? Bakit magkasama kayo doon? Ano yun? Natututo ka ng mga harot ngayon? Hindi ko naman alam yung sinasabi mo eh. Tinuturuan niya lang ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ko naman kasalanan ko siya yung lumalapit sa akin, di ba? Ah, ganon. Sumasagot ka na ngayon. Sino ka para sumagot sa akin ha?
Ginagamit mo ba yung pagiging mahina ng utak mo para lang makalapit doon sa kanya? Bakit ba, Evelyn? Ano ba kasalanan ko sa'yo at lagi kang galit? Gusto mo ba lapitan ka ni Alan? Galit ka ba dahil lumalapit siya sa akin dahil mahina ako umintindi? Eh, bakit hindi ka nalang magpanggap na bobo para makuha rin yung atensyon niya? Total, sa tingin mo, di ba, mga kagaya ko naman yung nilalapitan niya? Ah, ganon? Sumasagot ka na talaga, ah? Ayaw na ayaw ko talaga yung sumasagot ka eh. Alam mo yon, di ba? O sige, bakit mo ginagawa yan? Matapang ka na kasi nilalapitan ka ni Alan? Ganon? Eh kasi nga tama siya. Wala ka naman dahilan para api-apihin ako ah. Bakit, Evelyn? Sino ka ba sa tingin mo? Bakit nga ba hindi kita pinatulan noon pa? Mali naman pala yung manlait eh. Bakit hindi ko nakita agad yun sa'yo? Dapat pala nung nilait mo ko nung una pa lang, nilait na din kita pabalik eh. Alam mo kung sino yung nagsabi sa akin yan? Si Alan yun. Ang sakit, di ba? Tinuruan ako ng taong gusto mo kung paano ka laitin pabalik. Ah, ganon. Ang talas na ng tila mo ah. Nagagalit ka na ngayon? Binago na ako ni Alan sa isang saglit lang, Evelyn. Nilinaw niya sa isip ko kung ano talaga yung totoo. O ano? Paano ba yan? Hindi mo na ako basta-basta maaapi ngayon. O buti na nga lang nagising ako sa katotohanan na kahit mahina yung utak kong umintindi, wala kang karapatang laitin ako eh. Hindi na masakit sa akin yung masabihang bobo. Pero ikaw, handa ka ba na lait-laitin ko rin? Handa ka ba na insultuhin ko rin yung pagkatao mo? Handa ka ba na marinig ng detalyado kung gaano ka kaingitera sa lahat na meron ako? At sino naman nagsabi sa'yo na naiingit ako ha? Ang dapat kainisan dito, Rosie, ikaw! Eh kung hindi ka naiingit sa akin, bakit palagi kang galit? Bakit ka naiinis sa mga ginagawa ko? Bibili lang ako ng pagkain dun. Masama na agad yun sa'yo. Kung hindi ka naiingit, hindi mo napapansin na bumibili ako ng tinapay at saka soft drinks. At hindi mo sasabihin na wala akong karapatan nun. Nagpapatawa ka yata, Evelyn eh. Tumahimik ka na nga, Rosie. Pinagtitinginan ako ng maraming tao dito, oh. Kung ayaw mong mapahiya, tantanan mo na ako, Evelyn. Subukan mo ako ulit. At hindi lang ito yung mangyayari sa'yo. Pagkasabi ko noon ay tumalikod agad ako. Ang gaan sa pakiramdam na nailabas ko lahat ng gusto kong sabihin. Ang sarap palang maging palaban. At sana noon ko pa ginawa yon. Kaso inakala kong wala akong karapatan dahil kulang ako sa pangunawa. At mula noon, medyo lumayo si Evelyn. Pero may parinig at masamang tingin pa rin. At dahil kay Alan, natuto akong intindihin ang mga lesson namin. Hindi man ako kasing galing ni Evelyn. Okay na rin yun sa akin. Rosie, masaya ako kahit papano. Dahil nakakuha ka ng 3 sa 5 pagsusulit natin. Ibig sabihin, meron ka na natutunan sa mga naituro ko sa'yo. Maraming salamat po, sir. Sinisikap ko naman po talagang intindihin yung mga tinuturo nyo. Ay naku, nakakahiya talaga. Masaya na siya sa 3, oh. Ang dali-dali lang naman ng quiz. Evelyn, tama na nga yan. At least kahit papano meron siya nakuha ng 3. At marunong siyang i-appreciate yung mga improvement niya. At saka, buti nga ako may improvement ako sa quiz eh. Pero yung iba dyan, sa ugali, wala. Hoy, Rosie, may pinapatamaan ka ba? O, bakit? Natatamaan ka ba? Hindi mo naman siguro itatanong niya kung hindi ka natatamaan, di ba? Sinabi na nga tama na yan eh. O siya, break time na. Pwede na kayo lumabas. Sa paulit-ulit nga na pagsusulit na nagkakaroon ako ng score. Hindi ko inakala kung ano ang magiging resulta ng grado ko pagdating sa bigayan. Kahit sino nga hindi makapaniwala na ang taas ng nakuha ko. At dahil doon, mas lalo pang nagalit si Evelyn. Alam kong may natutunan na ako pero alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ako kasing galing niya. Pero yung grado ko, halos malapit na niyang maabutan. Hoy, Rosie, talagang madaya ka, no? Hindi ka naman katalinuhan pero halos magkalapit na yung grado nating dalawa. Imposible naman yan. Oh, hindi ko naman kasalanan kung yun yung grado binigay sa akin ah. Ba't naman ako yung sinisisi mo? Hindi naman ako yung guro, di ba? Kung gusto mong malaman kung ano talaga yung nangyari doon, edi tanungin mo si sir. Diyan ka pa sa akin magpupuputak. O, tinan mo, mukha ka ng manok oh. Ba't talagang lumalaban ka na ngayon, ha? Basta wag mo kukunin sa akin yung pagiging valedictorian, Rosie, ha? Malilintigan ka talaga sa akin. Oh, paano kung makuha ko nga yun sa'yo? Anong gagawin mo? Mapapahiya ka lang dito, Evelyn. At saka, mabuti na isip mo yan. Naalala ko tuloy bigla. Paano kukunin ko nga sa'yo yun ngayon? Ano? Mag-aaral ako ng mabuti. Papantayan talaga kita tapos lalamangan pa kita. Nag-alboroto talaga si Evelyn sa galit nun.
Kaya nung sumunod na grading, nag-aral ako ng mabuti. Hindi ko pa rin makuha yung galing niyang laging tama. Pero unti-unti tumataas na yung score ko. Sa paulit-ulit nga na pagsisikap, nakakuha ako ng gradong mas mataas pa sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yon. Alam ko kasing mas magaling siya talaga. Marami rin yung nagtanong. At sa bahay nga, habang kausap ko si Mama, doon ko nakuha ang sagot. Ako nga po yung nanguna sa klase, Mama eh. Pero hindi ko po talaga alam kung paano nangyari yun. At saka alam ko naman po sa sarili ko na hindi ako kasing talino ni Evelyn. Pero nalamangan ko po talaga siya ngayon. Kasi nga, madali lang kausapin yung guro mo. Dahil kailangan niya ng pera, edi nagbayad ako. Po, binayaran niyo po si Sir para tumaas yung grades ko? Dahil kung ikaw nga lang, wala akong aasahan. Pahina pa rin talaga yung kukote mo eh. Oo nga, tumaas yung grades mo pero wala ka namang pinagbago. Hindi mo pa rin kayang lamangan si Evelyn. Yun, wala na akong magawa kundi bayaran na lang yung guro mo. Pero ma'am, hindi niyo naman po dapat ginawa yun. Pandaraya po yun eh. Ibig sabihin pala nun, naging magaling lang ako dahil sa pera natin. Hindi dahil sa totoo kakayanan ko. Kasi nga gusto kong umakyat sa entabladong hinahangaan ng lahat. At para mangyari yon, kailangan ko na gumamit ng pera. Sumunod ka na lang. Ang bobo mo kasi eh. Hindi ako natuwa sa ginawa ni Mama. Pandaraya yon at unfair yon sa mga talagang nagsisikap pag-aral. Para sa akin, makapasa lang ayos na. Hindi ko kailangang manguna. Masarap naman sanang makilala pero kung dahil sa daya, hindi ko matatanggap yon. Dahil doon, nag-post akong top sa klase kahit hindi ko naman yun pinaghirapan. Tapos may hindi magandang nangyari sa pamilya namin. Nagkasakit sina Mama at Papa. Kahit sabi ng doktor, malinis naman ang resulta. Oh, Rosie, pinagtatabuyan na kayo ng mga ospital ah. Bakit hindi ka nalang magtawag ng albularyo para sa mga magulang mo? Albularyo? Ba't naman albularyo yung kukunin ko? Dahil baka kulam yung nangyari sa kanila. Mas mabuti nang sigurado tayo. Hindi kasi makita ng ospital kung anong sakit meron sila eh. Kaya nga ang naisip kong pag-asa mo ngayon, albularyo talaga. Meron akong kakilala. Kung gusto mo, papuntahin ko dito. Oo, sige po Kuya Joven. Kung yun yung makakatulong sa mga magulang ko, tatanggapin ko. Yung mga magulang ko noon nanghihina lang sa simula. Naninikip ang dibdib nila kapag humihinga. At yun ang lagi nilang reklamo. At mabilis silang nauubusan ng lakas. Kagaya nga ng sinabi ni Kuya Joven, tinawag niya ang albularyong kakilala niya. Si Lolo Unding yun at dinala niya ito sa bahay para suriin ang mga magulang ko. Iya, ikaw ba yung nag-iisang anak nila? Oo po. Ako lang po talaga yung anak nila kaya kapag nawala po sila, hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko. Wala naman bang nakakaawa yung mga magulang mo? Si Mama po kasi, alam ko, madalas po siyang nagkakaroon ng kaaway eh. Si Papa po, ayos naman. Pero syempre po marami pa rin po yung galit sa kanya. Gawa po siguro ng pagiging barat niya po kapag nagbibigay ng parte ng palay para sa iba. Sa lugar na ito, kayo ang tinuturing na mas mayaman. Posibleng may galit nga sa inyo. Alam mo ba, Iya, yung sakit ng mga magulang mo kulam. Po? Kinulam sila parehas at unti-unti nang pinapatay. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin ko iligtas sila. Pero sino po yung nakukulam sa kanila? Isa po ba sa naging kaaway ni Mama? Maraming pwedeng gumawa noon. Kaya hindi talaga natin matukoy kung sino. Ang gagawa ko lang ngayon, sisikapin ko iligtas sa mga magulang mo. Ginawa naman ni Lolo Unding ang lahat. Nakita ko ang pagsusumikap niyang mailigtas ang mga magulang ko. Ako naman sobrang nag-alala para sa kanila. Dahil habang tumatagal ang oras, mas lalo silang lumalala. Pagkalipas ng isang araw ay parang hindi tumalabang ginawa niya. Ganun pa rin ang kalagayan ng mga magulang ko. Halos lumala pa nga. Hindi man lang ito humupa kahit konti. At habang tumatagal, para rin silang lumulobo. Namamaga ang halos buong katawan nila.
Sobrang laki ng galit ng mga gumagawa nito sa kanila. Ibinigay ko na ang lahat ng kaya ko pero pasensya na talaga at mukhang wala talaga ako magagawa dito. Hindi lang isang mangkukulam ang kalaban ko rito. Sa tingin ko, nagtutulong-tulong sila para mapuksa ang mga magulang mo. Pero bakit po? Bakit kailangan silang patayin? Kapag wala sila, ako na lang po yung maiiwan dito, Lolo. Saan na po ako pupulutin ito kapag wala na sila? Huwag kang mag-alala at kikilos pa rin ako. Naghahanap pa rin ako ng paraan. Pero hindi ko maipapangako sa iyo na magtatagumpay tayo. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa pwedeng mangyari. Iyak talaga ako ng iyak noon. Takot na takot ako sa magiging buhay ko sa hinaharap kapag nawalan ako ng mga magulang. Paulit-ulit ko pa ngang ipinagdarasal na sana mabuhay pa sila at makasama ko pa sila. Kahit sabihin nating hindi ko nararamdaman ang pagmamahal nila sa akin, isa pa rin akong anak na nangangailangan ng magulang. Pero sadyang malupit sa akin ang kapalaran. Hindi kinaya ni Lolo Unding ang kulam sa mga magulang ko. Hindi niya ito nadaig at sila ang nagtagumpay. 3 araw nga ang nakalipas. Pumanaw pareho ang ama't ina ko at naiwan ako mag-isa. Grabe naman yun, Venar, ano? Sabay talaga silang pinatay. Aba, sobrang lakas siguro ng kulam kaya hindi kinaya ni Manong Unding, ano? Yang sabi nga ni Lolo Unding, pinagtutulungan daw sila. Si Lolo Unding lang naman mag-isa. Paano naman niya kakayanin yun, di ba? Hindi niya talaga kaya kung ilang mangkukulam yung kalaban niya. Ay naku, kawawa nga yung anak. Naiwan tapos nag-iisa pa naman. Yun na nga. Paano na magiging buhay nun? Yun na nga. Ang hirap pa naman yan makaintindi. Kahit nga raw sa eskwelahan mahina daw po-make up. Ano pa kaya kung habol ng buhay yung haharapin niya mag-isa? Naku, kawawa nga talaga yan. Nangunguna nga raw yan. Itong huli lang Valedictorian nga nung graduation nila. Sus, binili daw yung grades Hindi daw pinagsikapan. Hindi yung tunay na kaalaman, no? Ano ba kayo? Aba, hindi na kasalanan ni Rosie yun, no? Baka mali yun ng mga magulang niya. Tanggap naman ni Rosie kung ano talaga siya Yung mga magulang lang talaga niya yung hindi makatanggap. Nako, oo nga naman. Nakita ko nga yun isang beses Nung nalaman ng nanay niya na mababa yung grades niya, talagang sinampal siya. Ako na lang yung naawa sa anak na ginaganon Diyos ko, kaani naman ang utak ng bata kung hindi talaga kaya, hindi ba? Pero ngayon nawalan na siya ng mga magulang. Makakapagpahinga na siya sa pagiging stricto ng mga yan. Matuto na lang siya kung paano patakbuhin yung ari-arian na naiwan sa kanya. Kailangan niya pa rin ng gabay. Hindi niya kaya mag-isa yun, no? Baka kasi lokohin lang siya ng mga nagtatrabaho dati sa mga magulang niya Ikaw lang naman yung medyo mas malapit sa kanila, di ba? Ikaw na ang gumawa nun. Marunong ka naman sa ganyan Oo nga. Baka kasi may ibang magbida-bida at kunwaring ampunin yan. Tapos mamaltratuhin pa. Mahirap na, no? Mas okay na alalayan mo na lang siya. Kaya niya yan. Nakaupo ako sa harap ng kabaong ng mga magulang ko at naririnig ang usapan sa labas ng pinto. Hindi ako umimik dahil totoo naman. Halos wala akong ganang kumain dahil masakit talagang mawalan ng magulang kahit hindi nila naiparamdam ang pagmamahal sa akin. Pagkatapos ng libing, si Kuya Joven ang umalalay sa akin. Naiwan akong mag-isa kaya hinayaan ko siyang tumira sa bahay. At doon ko naintindihan, kailangan kong maging matalino para kayanin ko ang buhay. Rosie, merong kakausap sa mamaya tungkol sa ari-arian ng mga magulang mo Ililipat kasi yun sa pangalan mo huwag kang mag-alala. Tutulungan kita maintindihan lahat ng yun. Oo, sige po Kuya Joven. Pasensya ka na po pero sa palagay ko, maiintindihan ko naman po agad yun. Sisikapin ko na mas maging seryoso sa buhay para hindi naman ako maloko. Tama yan, Rosie. Kasi malaking pera yung hawakan mo ngayon Galing sa mga magulang mo. Malaking pera talaga ang usapan kaya naman kabado ko. Pero hinarap ko ang taong sinabi ni Kuya Joven. Nailipat nga sa pangalan ko ang ari-arian ng mga magulang ko. Pati na ang naipon nilang pera. Mahirap lang sa simula pero unti-unti kong natutunan yon. At dahil doon,
nahasa ang pag-iisip ko at natuto akong dumiskarte sa buhay. Sa tulungan ni Kuya Joven, nagtayo ako ng bigasan sa harap ng bahay, gamit yung natirang pera at palaya namin. Oh, pwede na itong buksan. Tapos na yung tindahan mo eh. Ipapagiling dito yung mga palay. Tapos gagawin bigas na pwedeng ibenta. Kuya, pwede po ba ako magtinda rin ng palay dito? Baka kasi may gustong bumili ng palay tapos sila na lang yung magpapagiling nung para gawing bigas. Oo naman, pwede yun. Sa kabila nito, tindahan naman ng mga palay Meron bumibili rin kasi ng palay lang na karaniwan. May mga palayan din para gawin nilang binihi yung palay. Ganun po ba yun? Di, sige po, para na lang po sa ganun yung pagtitinda ko ng palay. Para meron naman po akong tindahan ng bigas at saka meron din po akong tindahan ng palay. Malaki po kaya yung kikitain ko sa ganun, kuya? Abay, oo naman. Hanggat walang aberya yung negosyo mo, malaki talaga yung pwede mong kitain. Nasa pagiging maayos at magaling lang yan sa paghawak sa negosyo, no? Oo, sige po kuya. Ganun na lang po yung gagawin ko. Pwede ka rin magdagdag ng kung ano-ano dito Pwede ka magdagdag ng grocery. Para yung mga taong wala ng budget sa pamasahe dito na lang bibili sa'yo. Oo, sige po. Pero susubukan ko po muna yung bigas at saka yung palay. Unang araw pa lang ng bigasan, marami na agad customer. Dahil bigas ang pangunahing kailangan talaga. Pero sabi nila mahal daw. Kaya nag-usap kami ni Kuya Joven at nag-ikot siya at tiningnan ang presyo ng iba. Tapos ibinaba namin yung amin. Mas mura kaysa sa ibang tindahan. At pagkatapos nga ng 2 linggo, nakita ko na yung resulta. Kaya ko palang magpababa dahil galing sa sarili naming palayan ng bigas. At habang tumatagal, mas luminaw sa akin ang daloy ng pera. Rosie, iha, pwede ba makiusap sa'yo? Uutang sana ako ng bigas. Sa linggo pa kasi darating yung pera ko Sahod ng asawa ko yun. Alam mo naman, di ba? Uutang po kayo? Naku, oo sana. Pwede ba akong umutang sa'yo? Pangako ko naman yun, sa linggo ko babayaran. Wala na kasi talaga kaming maisaing Tapos, ayun, wala pa yung sahod. Oo, sige po, wala po problema. Sabihin niyo lang po kung ilan yung uutangin niyo. Ililista ko na lang po. Ay, naku! Maraming salamat talaga, iha. Ibang-iba ka talaga sa mga magulang mo Ang dali mong utangan. Samantalang sila, grabe. Ang dami pang sasabihin bago ka pagbigyan. Siguro po natutunan ko lang din po. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon sa talino po nakabase kung gaano ka kagaling sa klase Kailangan din po magaling ka rin po sa buhay. Ay, oo naman, tama yan. Mas naniniwala nga akong matalino ka talaga pagdating sa realidad Hindi naman lahat ng natututunan sa eskwelahan nagagamit sa totoong buhay. Mas kailangan praktikal ka. Ay, naku, nakakatuwa ka naman bata ka. Ang swerte talaga na mapapangasawa mo. Naku, Diyos ko, sana makahanap ka ng lalaking hindi abusado, ha? Aling Diday naman po, wala pa po sa isip ko yan sige po, ilan nga po pala yung kukunin nyo? Hindi gaya ng mga magulang ko, mas madali akong utangan. Nakukuha ko naman ng respeto ng mga tao sa akin. Pero may ilan pa ring mababa ang tingin sa akin sa kabila ng naging estado ng buhay ko. Hindi naman talaga ako umangat dahil sa sarili kong simula. Minana ko lang sa mga magulang ko ang kung anong meron ako. Ang may pagmamalaki ko lang siguro na itaguyod ko yun ng mag-isa. Pabili nga ako ng bigas. Alan, ikaw pala yan? Ang layo mo naman yata, dito ka pa talaga bumili ng bigas? Siyempre, kung saan mura, doon ako, no? Mura daw kasi yung bigas dito Di ko naman alam na ikaw na pala yung nagtitinda. Ano to? Sa'yo na ba to? Oo. Ginamit ko kasi yung perang iniwan sa akin ng mga magulang ko Gusto ko lang palaguin, kaya ito, ginawa ko siyang ganito. Ayos Ang aga mo namang umasenso. Ano ka ba? Alam mo, hindi ko naman ito pinaghirapan nung simula Minana ko lang talaga to sa mga magulang ko. Kahit na, no? Kung sa ibang anak siguro, naubos na kagad yung pera ng magulang nila, no? Pero ikaw, tignan mo. Sa kabila ng lahat ng husga sa'yo, naipakita mo pa rin na may galing ka, Sos, pumuri ka pa talaga? Ilang kilo ba yung bibilihin mo? Kalahating sako.
Yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Alan kung ano na ang ganap sa buhay ko nung panahong yon. At nang umalis siya, ilang oras matapos noon ay may nakita na naman ako. Isang puting kuneho. Malinis at nangungulay rosas ang nguso. Nakakatuwa siyang tingnan pero natatakot din ako dahil baka nga nangangagat. Hindi ko alam kung sino ang may-ari sa dami ng customer na dumaan sa tindahan ko. Kuya Joven! Kuya, tingnan mo to oh. Oh, kanino alaga yun? Ang cute naman yan. Hindi ko nga po alam eh. Nakita ko lang naman po yan dito eh. Ang dami na kasing customer na bumili kaya hindi ko na alam kung kanino. Hindi kaya nangangagat to, kuya? Oh, nalapit naman sa'yo oh. Baka hindi naman siguro mangangagat yun. Dahil nga napansin kong hindi naman siya mailap ay lumapit ako sa kunehong yon at inabot ang kamay ko. Lumapit din siya tapos pumatong mismo sa mga palad ko. Sobrang amo ng hayop na yon at nakakatuwa ang itsura niya. Dahil doon, kinarga ko siya at simula noon ay hinayaan ko na siyang manatili sa lugar ko. Inasahan ko pa rin na may-aring babalik at kukunin siya. Pero ilang araw ang lumipas. Wala talagang kumuha sa kanya. Nandun lang siya lagi sa tabi ko habang inaalagaan ko. Lagi ko siyang binibigyan ng pagkain at nililinisan. Kuya Joven, wala pa rin bumabalik para sa kanya eh. Pwede kaya sa akin na lang to? Bibigyan ko siya ng magandang pangalan. Oh, walang bumabalik edi sa'yo na yan. Bigyan mo ng magandang pangalan. Ikaw, ano bang gusto mo? Lalaking kuneho to kuya eh. At saka, di ba ang ganda-ganda niya? Ano kayo maganda? Ano kaya? Bulan na lang kaya? Bulan? Ibig sabihin, buwan? Puting buwan? Pwede. O sige po kuya, Bulan na lang yung ipapangalan ko sa kanya. Simula ngayon akin na siya ha. Bibilhan ko talaga siya ng masasarap na pagkain. Doon nga nagsimula ang totoong pag-aalaga ko sa kuneho. At simula nang kinupkup ko ang kunehong yon, mas lalo pang dumami ang mga customer ko. Hindi ko nga alam kung swerte ba siya para sa akin pero ganun talaga ang nangyayari. Sa panahong yon, naging kaugalian ko na rin ang umikot sa palayan kasama siya. Maayos din akong amo sa mga nagtatrabaho doon. At mabuti na nga lang at nagawa ko yon. Hindi ako nakakatanggap ng kahit anong panlalait mula sa kanila. Siguro sa eskwelahan lang talaga nangyari yon dahil kasama ko doon si Evelyn. Pero sa totoong buhay, nakakakuha pala ako ng maraming tagahanga. Sinasabi nga nilang napakagaling ko daw dahil kahit nag-iisa lang ako sa buhay, kaya kong tumayo mag-isa. Grabe to, Rosie. Ang ganda ng tubo ng palay, oh. Parang hindi na kailangan na abono. Pero siyempre, ilalagyan pa rin natin to, ah. Yun nga lang, bawat gilid ng kahon sa palayan, marami ng damo. Kailangan mo na to patrabaho. Maghahanda na ba ako kuya ng budget para dyan? Pwede po ba bukas ipatrabaho ko na yan agad? Oo, kung may budget ka para dyan, bakit naman hindi? Oo naman kuya, lagi naman pong may budget eh. O siya, kung ganun, papupuntahin ko dito mamaya yung porsyentadora. Tapos pag-usapan natin yung pagpupalinis ng palayan. Maganda talaga alaga yung palay. Mas malusog tsaka mas marami yung kita. Oo nga po eh. Di ba po si Papa, ganun din yung ginagawa niya nun? Dati? Rosie, tungkol sa tatay mo. Kaya hindi maganda yung ani niya minsan. Dahil ayaw niya maglabas ng pera eh. Gusto niya pagtyagaan na lang yun ng mga porsyentador niya. Sinasabi niya na hindi daw binabantayan kaya kinakain ng peste. Pero ang totoo niyan, kulang lang talaga siya sa gastos. Sa akin naman po, hanggat pera ang solusyon para mapaganda yung palay, ayos lang po yun sa akin. Basta maayos din yung ani pagkatapos kong maglabas, di ba? Magkakaproblema lang naman po talaga kung may kalamidad eh. Ganun talaga dapat. Masasabi ko, mas matalino ka talaga sa mga magulang mo, Rosie. Si kuya talaga oh. Hindi mo na lang ako pinupuri niyan eh. Pinapaniwala mo pa ako na mas magaling ako sa mga magulang ko kahit hindi naman totoo. Tanggapin mo na lang yun. Masyado ka kasi binulog ng nakaraan mo eh. Tsaka yung paraan ng pag-uusga nila sa'yo. At na sinasabi nila sa'yo noon, hindi totoo yun. Ewan ko po kuya pero parang tama ka rin po eh. Ito tandaan mo, sa pagalingan ng paghawak ng sariling buhay, mas magaling ka doon, Rosie.
naubos na nga yung stock ng bigas at palay na galing sa palayan ko ay natuto na rin akong bumili mula sa iba. Kahit nga medyo mahal, hindi ko ginawang mahal ang presyo nun. Nakikita ko namang may tubo pa rin kahit papaano. 3 buwan nga ang lumipas. Malapit nang anihin ang palay. Sa pagkakataong yon, unti-unti na rin kumukonte ang display sa tindahan ko. Hindi na kasi ako masyadong bumibili dahil mahina ang kita roon. Pero nagkataong napabisita si Evelyn sa tindahan ko. Ano ba klaseng bigas to, Rosie? Parang may halong kung ano Naku, hindi kasi yan galing sa palayan ko eh. Binili ko lang yan para mabenta ko rin dito. Naubos na kasi yung stock ng palay ko tsaka hinihintay ko na lang yung aanihin doon sa palayan. Ay naku, nagraso ka na naman. Alam ko kasing nalulugi ka na kaya konti na lang to. Tingnan mo, halata naman eh. Paano kasi mababa lang naman yung alam mo? Di ka naman kagalingan sa ganito? Ganun ba, Evelyn? Pasensya ka na kung yan lang yung nakikita mo sa akin ngayon Pero ang masasabi ko lang sa'yo, at least ako may negosyo. Ikaw, meron ka ba? Oo, wala akong negosyo. Pero at least ako, nag-aaral ako. Ikaw, hinto ka na, di ba? Sa pagiging tindera ka lang kasi bagay. Hindi ka kasi bagay maging professional. Kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, yuyuko ka sa akin, Rosie. Oh, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo eh. Ikaw yung nakikipagkompetensya sa akin. Hindi mo naman ako kalaban kung tutuusin pero ayan, tignan mo. Nagsusumikap kang lamangan ako eh. Kawawa ka naman. Nangiinsulto ka ba, ha? Alam mo Evelyn, kung naiinsulto ka, problema mo na yon. May bibilhin ka ba? Kasi kung wala, pwede ka na umalis dito. Oo, isang sako nito. Huwag mong dadayain yan, ha? Gusto ko makita kung paano mo kinikilo yan. Baka mamaya kulang yan eh. Mahirap na, madaya ka, di ba? Evelyn, tignan mo. Isang sako to, hindi pa nabubuksan. Oh, titimbangin ko lang ha. Alam mo naman siguro kung ilang kilo yung isang sako. Alam mo yun. Oh, eto, tignan mo. Wala naman siyang reklamo nang ipinakita sa kanya ni Kuya Joven ang timbang ng isang sako. Binayaran niya rin yon sa mayabang niyang paraan. Ako naman, tinanggap ko na lang dahil wala naman akong pakialam sa inaasta niya. Ay nako, o sige, okay na yan. Sana naman masarap tong bigas nyo, ha? Dahil kapag hindi, babalik ko talaga to. Hindi pwede yun. Kung gusto mo lang palang subukan yung bigas namin, edi sana 1 kilo lang yung binili mo. Eh paano kung pagbalik mo, may nilagay ka na pala dyan? Eh paano naman kung kami yung magkasakit sa bigas mo? Eh di ibig sabihin, ikaw yung may nilagay dito. Evelyn, sigurado akong wala akong nilagay dyan. At ikaw na rin yung nagsabi, di ba? Binili ko lang yung bigas na yan at hindi yan galing sa palayan ko. Makapagsabi ka naman ng palayan mo? Akala mo naman pinaghirapan mo yan nung bata ka? Oh, hindi ko naman kasalanan kung pinanganak ako may ganitong iniwan yung magulang ko Kasalanan ko ba kung mas madiskarte sila? Ewan ko sa'yo. Pwede ba pakilagay na lang yung bigas namin doon sa tricycle namin? Alam mo ba, Rosie, pinag-ipunan ng tatay ko yun sa sobrang pagsusumikap namin. Oh, di congrats sa inyo, meron kayong tricycle. At ako, kapag nakapagtapos at nagkaroon ako ng magandang trabaho, yung tipo bang professional na ako, papalitan ko ng kotse yan. Oh, di ayos. Congrats ulit kapag nangyari yun sa'yo. Ha? Di ka naman totoong mayaman? Mayaman ka lang dahil sa mga magulang mo, hindi dahil sa pagsusumikap mo. Teka. Kahit minana lang ni Rosie yan, malago naman yung negosyo tinayo niya dahil sa pagsisikap niya eh. At alam mo kung ano yung mas masakit, Evelyn? Sasabihin ko sa iyo yung totoo Yung estado ng buhay niyo ngayon, ibang-iba na. Si Rosie humahawak ng malaking pera dahil sa negosyo niya. Eh ikaw, pinapaaral ka pa lang Kapag dumating yung panahon na umasenso ka, siya naman mas aasenso na lalo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo lang ang kainggitan yung buhay na meron siya. Babalik lang sa'yo yung insulto mo eh. Maraming salamat na lang sa pagbili mo ng bigas sige na, umalis ka na. Dahil nga sumingit si Kuya Joven sa usapan ay hindi na umimik pa si Evelyn. Nagpa siya na lang siyang umalis matapos maikarga ang bigas nila sa tricycle. Umakto lang ako na parang wala lang. Pero pagkaalis nila, napabuntong hininga na lang din si Kuya Joven. Ano ba yun, Rosie? Akala ko ba matalino yun sa eskwelahan? Ba't ganun yung ugali nun? Laki ng galit to sa'yo Ewan ko nga rin po kuya pero hindi ko naman din siya masisisi. Kasi kasalanan din naman ni mama. Nagbayad kasi siya doon sa school para lang ako yung maging valedictorian. Halata naman na hindi ko kaya yun, di ba?
Oo nga, nakahabol ako pero hindi naman ako kasing galing niya. Oo nga naman. Hindi rin maganda yung ginawa ng mama mo kasi. Hindi niya rin kasi matanggap na hanggang doon lang yung kaya mo dati. Pero kung sakali nakita ka ng mama mo ngayon, sigurado ako proud yun sa'yo. Sana sa ganitong paraan niya na nakita yung galing mo. Hindi sa eskwelahan. Kaso nga lang kuya, huli na po eh. Wala na sila papa. At saka baka kaya inalis na din sila sa buhay ko para makilala ko naman kung sino talaga ako. Oo nga naman. O siya, alis muna ako tsaka kakausapin ko yung mga porsentador na pupunta dito mamaya ah. Alam ko may plano na rin silang sabihin sa iyo yung problema sa palayan eh. Kahit hindi naman ganun kalaki yun. Dati kasi nagdadalawang isip silang magsalita ng ganun sa papa mo. Baka mamaya pati sa'yo ganun din sila. Mas okay nang unahan ko sila. Oo, sige po kuya. Maraming salamat po ah. Ako na po muna yung bahala dito sa tindahan. Hindi pa naman masyadong marami yung customer eh. Umalis nga si Kuya Joven kaya naman naiwan ako sa tindahan kasama si Bulan, yung koneho ko. Parang swerte siya dahil dumami ang customers at may helper naman akong katuwang. Bandang 3:00 nga ng hapon, dumating yung mga porsyentador ko kaya naghanda ako ng merienda. Natuwa sila dahil hindi daw ganun si Papa dati. At sinabi ko na lang, si Papa yon at hindi ako. Pinag-usapan namin yung palayan hanggang mapansin ko ang kakaibang tingin ng matandang babae sa tapat. Oh, meron yatang bibili ng bigas oh. Kaya lang kuya, parang nakakatakot siya eh. Oh? Ba't ka naman matatakot? Customer lang naman yun ah. Ewan ko pero nararamdaman ko kasi na parang hindi ko siya pwedeng lapitan. Kung ganun, ako na muna yung magtitinda. Hindi nga talaga ako lumapit sa matandang yon. Pero nakita ko na hinawakan niya halos lahat ng klase ng bigas na tinda ko. Ang sinabi naman niya kay Kuya Joven ay manghihingi lang daw siya ng pagkain. Iba yung kutob ko sa ginawa niyang paghawak sa bigasan ko. At dahil doon, lumapit ang koneho ko sa kanya at inaway pa siya. Bulan! Huwag yan, customer natin yan. Huwag mo awayayin. Alika nga dito. Doon ka nga muna sa bossing mo. Sige na. Bulan, aalika nga dito. Dito ka lang. Saglit lang po ah. Kukuha po ako ng pagkain para sa inyo. Rosie, meron ka ba diyang tinapay na natira pa? Eto po kuya oh. Meron ding juice dito. Tapos may tinapay pa naman eh. Ibigay mo na lang po to sa kanya oh. Sige, maraming salamat. Ma'am, ito po sa inyo. Mabuti na lang talaga mabait yung amo ko. Kaya may bibigay sa'yo. Tinanggap nga ng matandang babae ang bigay ni Kuya Joven. At habang kumakain siya, panay ang tingin niya sa akin. Napansin yun ni Kuya Joven kaya napapasulyap din siya sa matanda tapos sa akin. At si Bulan naman, galit na galit pa rin sa kanya. Pagkatapos kumain ng matanda at mainom yung juice ay umalis na rin siya. Saka naman lumapit sa akin si Kuya Joven. Rosie, parang galit yun sa'yo ah. Ano kayang problema nun? Binigyan mo na nga ng tinapay tsaka juice eh. Ganun pa yun? Sabi ko nga sa'yo kuya, di ba? Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko sa kanya. Ako rin eh. Napansin ko yung parang merong kakaiba sa kanya. Pati yung paghawak niya sa bigas eh. Naku kuya, ano kayang ibig sabihin nun? Hindi ko alam, Rosie. Pero duda talaga ako. Sa gitna nga ng pagtataka ko ay may dumating na nakakotse para bumili ng maraming sakong bigas. Sabi niya dahil mura ang paninda ko ay mas gumaan ang pagtitinda nila. Kaso kulang ang supply ko at hindi pa handang anihin ang palay, kaya ilang sako lang ang nabenta ko. Dagdag pa nga niya, mula nang bumili siya sa amin ay lumakas daw ang negosyo niya. At sabi pa nga niya may swerte raw ang bigas ko. Natawa pa nga ako pero pagkaalis niya ay biglang sumulpot si Veran. Uy, girl, ano meron sa bigas mo? Alam mo ba yung isang sakong binili namin sa nung nakaraan? Simula nung lagi namin kinakain yon, hindi na nagre-reklamo si nanay na masakit yung dibdib niya. Ha? Talaga? Oo, yung bigas mo, ganun talaga yon. Napansin talaga namin yon.
Noong una kaming bumili ng bigas sa iyo, wala pa naman eh. Pero nitong huli, napapansin namin na parang ang ganda na epekto niya. Grabe naman kayo. Yung isang customer ko nga kanina, sinasabi na may swerte daw yung bigas ko kasi dumami daw yung pera niya eh. Mabenta daw yung mga paninda niya, hindi lang daw yung bigas. At simula nga raw nung bumili siya ng bigas sa akin, mas madali daw pumasok yung pera sa kanya eh. Tapos ikaw naman ngayon, sinasabi mo na nakakagaling ng sakit yung bigas ko? Eh, bigas lang naman to eh. Ay nako, mas maganda siguro kung maniwala ka na lang. Hindi lang pala ako yung nagsabi niyan sa'yo eh. Kaya sigurado ako dadami ang customers mo, Neng. Kasi may magandang resulta yung mga bigas mo sa kanila. Sa totoo lang, Veran, hindi ko talaga alam eh. Nagtitinda lang naman ako dito eh. Eh pero, girl, ano bang meron? Anong anting-anting meron ka? Eh, salamat Diyos sa anting-anting mo na yan, ha? Eh, parang napapagaling niya yung mga sakiting na mga pamilya dito sa atin eh. Grabe ka naman sa sakitin. Eh, totoo naman eh. Halos puro sila sakitin doon sa bahay namin. Eh, kung hindi dahil sa bigas mo, hindi titigil yung reklamo nila. Eh, basta, pabili ako ulit, ha? Isang sako ulit, hindi talaga ako manghihinayang. Pero, Veran, ibang bigas na to ah. Alam mo naman kasi naubos na yung galing sa palayan ko eh. Nako, walang kaso yon. Basta sa'yo ako bumili, alam ko na yon. Hindi lang si Veran at yung customer kong mayaman ang nagsabi sa akin na may swerte daw ang bigas na tinitinda ko. May iba pa at talagang bumibili sila ng marami. At dahil doon napipilitan akong bumili rin ng maraming bigas sa pinagkukunan ko. Pero kung may natatanggap akong papuri at may nagsasabing swerte ang bigas ko, may mga natatanggap din akong reklamo na kamalasan naman daw ang dala nito. At isa na doon si Evelyn. Hoy, Rosie! Sinasabi ko na nga ba may kung ano kang nilagay sa bigas mo eh. Laging inaatake sa puso si Mama dahil dito. Tapos ako naman lagi sumasakit yung tiyan ko. Ano ba nilagay mo dito sa bigas mo? Anong nilagay? Wala akong nilagay dyan sa bigas ko, no? Tinitinda ko yan, bakit ko naman lalagyan ako ano-ano? Talaga? Halos buong pamilya ko apektado na sa bigas mo eh. Sigurado ako may nilagay ka dyan para makaganti ka, di ba? Kung galit ka sa akin ka lang magalit. Huwag mo nang idama yung pamilya ko, Rosie. Hindi ko talaga alam yung sinasabi mo, Evelyn. Baka nga sinisiraan mo lang ako tapos nagkukunwari ka lang na may sakit yung pamilya mo eh. Nagkukunwari? Nasa ospital kaya yung nanay ko ngayon. Pati nga yung ate ko nandun eh. Paano mo nasasabing nagkukunwari lang ako? Binigyan mo kami ng problema tsaka gastusin. Palibhasa mas mayaman ka kaya hindi mo problema yung pera eh. Evelyn, wala akong alam sa sinasabi mo. Malinis yung paninda ko dito. At kung ano man yung nangyari sa pamilya mo, huwag mong ibintang sa bigas ko. Babaw mo naman. Ay naku, Diyos ko, ano bang meron dito? Bakit ba kayo nag-aaway? Bibili po ba kayo ng bigas? Huwag na kayo bibili dyan ha. Nakakasira ng kalusugan yung bigas niyan eh. Ha? Alam mo nakakasira ng kalusugan? Eh wala naman nagkakasakit sa amin. Imposible yan. O baka kami lang talaga yung pinapahirapan ng babaeng yan. Pinili niyo yung sako eh. Teka lang, ako yung nagbabalance sa ako na yan. Kapag pinagbintangan mo si Rosie tungkol sa sako na pinili ko, parang ako na rin yung pinagbintangan mo yan. Oh, di ba amo mo yan? Di susunod ka talaga. Pwede namang wala kang alam sa kung ano ginagawa niya sa bigas eh. Baka nga sinabi niya sa'yo na kapag ako yung bibili, yun yung sakong ibibigay mo. Wala nga siyang sinabi. Kinuha ko lang ng basta yung sako na yun. Kung meron siyang nilagay sa sako na yan, dapat sinabi niya sa akin na yun mismo ibigay ko sa'yo. Pero wala naman siyang sinabi eh. Ibig sabihin, wala siyang ginawang mali sa bigas. Baka naman nagkasakit lang talaga kayo. Tapos sa bigas nilang ibinibenta mo agad isisisi. Paano nyo naman naisip na bigas yun? Dahil lang dito nyo binili. At saka kumainit ang ulo mo kay Rosie. Bakit dito ka bumili? Syempre po, Aling Diday. Para maipagyabang niya sa akin yung tricycle nila. Pati rin yung pag-aaral niya ng college. Habang ako, nagtitinda lang ako dito. Sus Mariusip ka talaga, Evelyn. Kung meron kayong tricycle, may kotse si Rosie ano? May kotse yung tatay niya. Pero sigurado kung hindi niya ipagyayabang sa'yo. Tama ako, Rosie, hindi ba? Hindi nga. At wala siyang binabanggit na meron siyang kotse kahit halata namang meron. Nagkataon pang gano'n ang usapan namin nang may biglang dumating. Lahat kami napatingin sa kanya nang bumaba siya sa tricycle na sinakyan niya. At walang iba yon kundi si Alan. Nadatnan niya ang issue kaya naman nagtanong siya. Oh, ang daming tao dito ah. Anong nangyari?
Bakit parang nagkukumpulan kayo dito? Ay nako babe, huwag ka nang bibili ng bigas dito kay Rosie ah. Yung bigas na nabili namin sa kanya, naku, halos lahat ng tao sa bahay na kumain o sumakit yung tiyan. Nasa ospital kaya sila mama ngayon. Ay wow! Paparating pa lang ako, ilang hakbang pa lang. Babe, kaagad yung narinig ko dito. Eh kasi nga, boyfriend ko na siya. Narinig mo ba yun, Rosie? Boyfriend ko na si Alan. Oh, tapos, ano gagawin ko kung boyfriend mo na siya? Ano, hindi ka naiinggit? Ay, Shala! Pwede bang malabunot ng babae makitid ang utak? Iniinggit mo si Rosie na boyfriend mo na si Alan sa harap ng maraming tao? Tapos tignan mo siya. Ganyan yung asta, parang walang pakialam. Ay, nako. Hindi ka ba nahihiya, girl? Eh, oo nga naman. Ano ba pakialam ni Rosie kung boyfriend mo na itong lalaking ito? At saka sa tanong mo sa kanya, eh paano mo naman siyang pinapainggit sa isang bagay na hindi naman niya dapat kainggitan? Pasensya na po kayo ah. Pero nandito lang po talaga ako para bumili ng bigas. Rosie, masarap kasi yung bigas mo eh. Nagustuhan ng mga bata sa bahay. Eh kami nga halos ginamot ng bigas niya eh. Hala? Kayo din? Kami rin kaya. Hindi na namin kailangan magpagamot ng kung ano-anong panggamot na iniinom namin. Bigas lang sapat na. Para may kung anong hiwaga yung bigas ni Rosie eh. Naiintindihan ko na. Kung sakaling mahiwaga nga yung bigas ni Rosie, tapos sa inyo maganda yung nag-iepekto. Pero sa pamilya ni Evelyn hindi maganda. Iisa lang yung ibig sabihin nun. Mabait kayo kay Rosie. Samantalang si Evelyn hindi. Eh, kuya, ang tanong dyan, saan naman manggagaling yung swerte at malas na yan? Wala naman akong magic eh. Wala rin naman akong anting-anting. Normal lang naman yung pagtitinda ko, di ba? Wala naman kahit anong anik-anik o ritual o kung ano man dyan. Basta, negosyo lang. Basta't ang masasabi ko, meron talaga. Mahiwaga yung bigas mo, Rosie. Mabait yan sa mabait sa'yo. At masama sa masama sa'yo. Kung ako sa'yo, Evelyn, ikaw, kung gusto mong gumaling ang pamilya mo, magpakabait ka kay Rosie at bumili ka ng bigas niya. Siyempre, dapat wag yung plastic. Kuha mo ba, girl? Rosie, pabili nga ako ng bigas. Isang sako ako ulit, oh. O sige, Alan. Kuya Joven, isang sako raw po ah. Oo, sige. Kukunin ko lang. Nakakainis talaga tong Alan na to. Sabi na huwag bumili tapos bumili pa talaga. Diyan ka na nga. Padubog na umalis si Evelyn at naiwan yung bigas na binili niya sa amin. Kalahati pa ang laman nun. At agad naman siyang sumakay sa tricycle nila. Habang si Alan naman ay naiwan doon at sinusundan lang siya ng tingin. Oh, nagalit sa'yo yung girlfriend mo. Hindi mo kasi siya kinampihan. Hindi naman kasama sa relasyon namin yung konsintihin yung mali niya eh. Kung mali siya, mali siya. Hindi ko pwedeng ituring na tama yun. Abay, dapat lang. Mainit talaga ang dugo niyan kay Rosie dati pa eh. Kahit hindi naman tama yung ginagawa niya pa, sige pa rin talaga na sige. Pogi, ano ba nagustuhan mo doon? Kasi maganda. Kung sa bagay, kung susumahin, mas maganda talaga siya kay Rosie. Meron akong dahilan. Medyo malalim at hindi ko pwedeng sabihin. Oh, boss. Ito na pala yung bigas mo. Sakto. 50 kilos to. Maraming salamat, boss ha. Pagkabayad nga ni Alan ay umalis din siya agad. Medyo kumirot ang loob ko dahil naging sila ni Evelyn kahit dati ayaw niya sa ugali nito. Akala ko hindi niya magugustuhan si Evelyn, pero iba rin pala ang hatak ng ganda. Binaliwala ko na lang at inisip na hindi naman ako kawawa. Ang bigas naman na iniwan ni Evelyn, ginamit ko na lang din yon. Hindi ko binalik yung pera niya dahil para saan pa? Sinubukan kong kumain ng bigas na binalik niya sa akin. At wala naman akong naramdaman. Oh, kuya, okay naman yung bigas ah. Bakit sabi nila sumakit daw yung tiyan nila? Di naman sumakit yung tiyan ko eh. Baka gawa-gawa lang ni Evelyn yun para sirain ka. Alam mo naman yung babae yun, di ba? Ay, sanay na ako sa ugali nun eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya pero galit na galit siya. Kasalanan ko ba kung ganito yung buhay na iniwan sa akin ng mga magulang ko? Dapat lang talaga na hindi mo siya pansinin. Tama yung ginagawa mo, Rosie. Lagi ka lang pumanig sa kung ano yung tama. Oo nga po, kuya. Tsaka, masaya ako kung sino talaga ako ngayon. Salamat talaga sa'yo, ah. Parang may hindi ka aya-ayang bisita yung mga aso natin sa likod ng bahay, ah.
Rinig na rinig mo yung alulong nila dito oh. Sobrang lakas. Oo nga po eh. Saglit lang. Titignan ko lang ha. Baka mamaya may nakita silang ahas tapos may ganyan na yung tunog nila. Mahirap na. Baka sila pa yung masaktan doon. Oo, sige po kuya. Basta, ingat ka lang po madilim na eh. Tapos na kaming kumain nun at inaasikaso na lang ng kasama namin sa bahay ang pinagkainan namin. Ako naman agad kong inatupag ang logbook at ballpen. Nagtotal ako ng kita at nagbilang na rin ako ng kinita namin. At sa harap ko noon, may listahan din na ibinigay sa akin ng kasama namin sa bahay. Listahan yun ng kulang na stock, kaya kailangan kong magtabi ng pera para doon. At habang tinatabi ko nga yung pera, narinig ko ang sigaw ni Kuya Joven sa labas. Ah! Ah! Kuya Joven, ano kayo nangyari sa kanya? Kuya! Kuya Joven! Rosie! Pumasok ko sa loob! Pasok! Ha? Ano ba nangyayari sa'yo, kuya? Sa wakas lumabas ka rin! Biglang may sumulpot na nilalang na may hindi kaaya-ayang mukha sa harapan ko. Sobrang bilis ng pangyayari kaya hindi ko agad naintindihan nung sabihin ni Kuya Joven na pumasok na nga ako sa loob ng bahay. Mabagal ang kilos ko pero napakabilis ng mga nangyayari. Bago pa ako nakaatras para pumasok ulit sa loob, nahawakan na ako ng nilalang na yon. Kasi laki lang siya ng tao pero hindi kaaya-aya ang mukha niya. Magaspang sa pakiramdam ang kamay niyang nakahawak sa akin. Kulay pula ang mga mata niya at ramdam na ramdam ko ang matutulis niyang kuko. Kuya! Kuya, ano to? Tulong! Tulungan niyo kami! Hoy! Bitawan mo siya! Huwag mo siya hawakan! At bakit hindi? Ikaw babae, ano pa nang meron ka? Bakit hindi ka tinatablan? Sa panahong to, dapat may sakit ka na! Kahit ilang ulit ko subukan, bakit hindi ka tinatablan? Ano ba pinagsasasabi mong hindi tinatablan? Ano ginagawa mo sa akin na hindi tumatalab? Bitawan mo ako! Hoy, aswang! Kung hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo sa kanya, tigilan mo siya! Wala naman siya ginagawa masama sa'yo! Tumigil ka! Meron! Dapat maubos ang lahi nila! Dapat naghihirap siya! Pero hindi! Lalo pa siyang nagtatagumpay! Hayop pa! Ganyan ka lang kababo! Wala kang magagawa kung lalo siya nagtatagumpay dahil mabuti siya tao! Kinagabayan siya ng kabutihan, kaya siya umaangat! Bitawan mo siya! Hindi! Kailangan niyang mamatay! At sa gabing to, tatapusin ko na siya! Hawak ko na siya at hindi ko na ito palalagpasin! Ano ba kasalanan ko sa'yo? Anong atraso ko sa'yo? Bakit mo ko kailangan saktan? Bitawan mo ako! Pagkabalik ka! Bakit may alaga ka umatra ka? Hindi ko alam yan! Bitawan mo ako! Bitaw! May balita limaw, Rosie! Nagulat na lang kami nang salakayin ng maliliit na nilalang ang mismong aswang. Para bang inililigtas pa rin ako nito. Kasing laki lang siya ng aso pero hugis daga. At kitang-kita sa ilaw ng likod ng bahay ang matutulis niyang ngipin, pati na rin ang mapupula niyang mata. Sobrang pangit at nakakatakot niya, pero hirap pa rin ang aswang sa kanya. Nang bumulong ang aswang sa hangin, tila nang hina siya. Gusto ko sanang tumulong pero hinila ako ni Kuya Joven papasok at isinara na niya ang pinto. Buisit, muntik na tayo madali doon ah. Kuya, bakit may ganun? Saan nagaling yung mga yun? Hindi ko alam. Kahit ako nagtataka eh. Parang kakilala ko na aswang na yun. O baka kilala ka niya dahil sa buhay mo ngayon. Dahil ganito yung kalagayan mo. Eh, wala ka na maraming kasama pero ang nakapagtataka, parang may gumaganti sa inyo eh. Pero wala naman akong inaway na kahit sino maliban kay Evelyn eh. Pero kuya, imposible naman na si Evelyn yun. Wala naman ganun sa pamilya niya eh. Ewan ko talaga. Hindi ko talaga alam yung isipin ko. Hindi ako makapaniwala na nakakita ako ng ganun nilalang ngayong gabi. Ako rin kuya. Tapos yung maliliit na nilalang na yun, saan ba nanggaling yun? Pero parang nailigtas niya tayo eh. Tama ka. Niligtas nga niya tayo. Salamat talaga sa kanya. Mabilis din kaming inasikaso noon ang kasama namin sa bahay. Isa-isa niya kaming binigyan ng tubig para huminahon kami. Kahit nga siya nanginginig din sa sobrang takot,
Hindi na siya nakalabas para tulungan kami dahil pinangunahan nga siya ng takot. Naiintindihan ko naman ang ganong sitwasyon. Hindi ako nagalit. At bilang amo, wala naman akong ganong ugali. Pero kinabukasan, halos wala ako sa sarili. Paulit-ulit ko pa rin iniisip ang nangyari. At doon ko lang din napansin na may sugat pala si Kuya Joven. Sabi ni Kuya Joven hindi niya yun napansin agad dahil huli na. At doon niya lang nagamot at mabuti na nga lang may gamot pa. Parang hindi ko nga nararamdaman na may sugat pala ako sa sobrang kaba ko. Pero ngayon, ang kapatid, grabe. Kukulang asang yun eh. Naku kuya, baka mamaya may infeksyon ka niya na. Paano kaya kung magpunta ka muna sa sentro? Bibigyan kita ng panggastos para dyan. Eh naku, wag na Rosie. Hayaan mo na. Gagaling din naman to eh. Siguro papatingin ko na lang mamaya kay Lolo Undig. Pupunta ako sa kanya. Isasama ko siya dito para masuri yung kalagayan mo. Baka mamaya may kung anong nilagay yung aswang sa'yo eh. Oo, sige po kuya. Maraming salamat po ah. Gaya nga ng sinabi niya ay umalis si Kuya Joven bandang hapon. Pagbalik niya, kasama niya agad si Lolo Unding. Pagdating nila sa bahay, sa tindahan na kami tumambay. Agad ko muna siyang binigyan ng merienda bago kami nag-usap. Alam mo ba, Iya? Yung bakas na nakita ko kay Joven, yung enerhiyang meron doon, yun din yung naramdaman ko nung kinukulam yung mga magulang mo. Po? Hindi ba't pinuntahan ko kanina yung parte kung saan ka inatake na aswang? Kasi bukod doon, may isa pa ako naramdaman. Pero hindi yun nakakatakot. Lolo Unding, ano po yun? May kinalaman din po ba yun sa pagkamatay ng mga magulang ko? Wala itong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Pero mayroong kinalaman ito sa'yo. May kinalaman po sa akin? Yung aswang na umatake sa inyo ni Joven, yun yung pumatay sa mga magulang mo. Kailangan mo makilala kung sino siya bilang tao. Pero yung maliit na nilalang na sinasabi niyo sa akin, yun yung isang enerhiyang nararamdaman ko. Ang nilalang na yun pag-aari yun ng isang hanagob. Ano po yung hanagob? Oh, halago po ba, Lolo Unding? Ito po ba yung aswang? Aswang din po yun, di ba? Oo, isang aswang din ang hanagob. At pinakamalakas sa lahat ng mga aswang. Pero parang pamilyar po sa akin yung pangalan na yun eh. Pero hindi ko lang po talaga maalala kung saan ko yun narinig. Iya, ang hanagob ay parang kakampi mo. Ayaw nito masaktan ka. Kaya nagpadala ito ng alaga niya para bantayan ka. Nagpadala po ng alaga niya? Yung umatake po sa aswang na yun, yun po yung alaga niya? Kaya po kami nakaligtas dahil dun eh. Inatakan niya po talaga yung aswang. Oo, niligtas niya kayo. Pero hindi mo ba napapansin kung anong kulang sa iyo ngayon? Ano po? Kung yung alaga niya pong halagab pinadala po kay Rosie. Isang alaga lang naman yung inalagaan ni Rosie dito eh. Si Bulan, yung kuneho po niya. Ibig sabihin po ba nun, si Bulan alaga talaga ng hanagob? Ba't naman ako padadala ng hanagob ng ganong alaga? Merong koneksyon ng hanagob sa iyo na hindi mo alam. Maaaring kaibigan mo siya, kamag-anak nyo, o taong merong pagtingin sa iyo kahit mula sa malayo. Po, may pagtingin po sa akin? Hindi po ba aswang po yun? Basta't mag-ingat ka lang, Iya. Dahil baka naghahanap ito ng mapapangasawa. Pero kung halimbawa kamag-anak mo ito, wala namang kaso yun dahil hindi ka naman magiging katulad niya. Pero kung kaibigan mo naman siya o kaibigan ng mga magulang mo at ibiniling ka sa kanya, wala din namang kaso yun. Kasi sa pagkakaalam ko, ang misyon ng hanagob na ito protektahan ka. Sa pagkakataong yun, saka ko lang napansin na wala pala sa tabi ko ang alaga ko. Hindi ko na pala siya nakikita halos buong araw. Hindi ko yun namalayan dahil sa kakaisip ko sa nangyari kagabi. Sinubukan ko siyang hanapin, pero hindi ko siya makita. Kuya Joven, wala dito yung kuneho eh. Hindi ko rin napansin na nawawala siya kanina. Nawala din sa isip ko eh. Na-enkwentro niya ang aswang kagabi. Malamang nasaktan yon. At sigurado akong bumalik yun sa amo niya.
Siguro nagpapagaling siya ngayon, no? Baka babalik din yun kapag naging maayos na siya. Pagsapit nga ng 6:00 ng hapon ay muli kong nakita ang matandang babae sa tapat ng tindahan ko. Napansin ko si Lolo Unding na parang kumunot ang noo. Para siyang nakikiramdam at palinga-linga rin siya sa paligid. Lolo Unding, bakit po? Yung pamilyar na enerhiya ang nararamdaman ko. Mukhang nandito siya. Sa tawid kalsada po, Lolo. Ayun po, oh. May matandang babaeng nakatayo at nakatingin po dito sa atin. Ano? Saan? Pagtingin nga ni Lolo Unding sa matandang babae ay agad na itong umalis. Mabilis siyang lumabas ng tindahan, dala ang tungkod at sinundan ito. Nagkatinginan kami ni Kuya Joven. Sinabi niya kung susundan niya rin ba pero tumangulang ako at nagpaiwan sa tindahan. Kasama ko yung mga tauhan sa pagbubuhat ng bigas nang biglang dumating si Evelyn. Pagkababa ng tricycle, diretso sa loob ay namumula ang mata nito. Parang galing siya sa iyak. Hayop ka, Rosie! Ang agaw ka talaga! Aray ko! Ano ba, Evelyn? Ba't ba ako sinasabunutan? Aray, masakit yan na! Uy! Bitawan mo nga yung buhok ko! Kapag nainis talaga ako, gagantihan na talaga kita! Wala akong pakialam sa'yo! Ang gusto ko gawin sa'yo, kalbuhin kita, balandi ka! Dapat dun ka pa namatay eh! Dapat nasama ka na sa pangkukulam nung namatay yung mga magulang mo! Bakit kasi nabuhay ka pa eh? Aray! Ano ba? Bitawan mo yung buhok ko! Ano ba pinagsasasabi mo na kinulam yung mga magulang ko? Ano kasama ako dun? Aray, bitawan mo ako! Sobrang sakit talaga ng anit ko noon sa paghila niya sa buhok ko. Kaya wala akong nagawa kundi itulak siya ng malakas. Nataranta yung mga kasama ko sa bahay. Kaya mabilis nila siyang hinawakan at inilayo sa akin. Ako naman, inayos ko ang sarili ko dahil gulong-gulo yung buhok ko sa ginawa niya. Ano ba talaga problema mo, Evelyn? Bigla-bigla ka nalang susulpot dito tapos mananabunot ka? Ano ba klase pag-uugali yan? Alam mo ba, Rosie? Alam mo ba iniwan ako ni Alan ngayon? Oh, ano naman ngayon? At saka bakit ako yung sinisisi mo dyan? Ano ba kinalaman ko sa relasyon nyo? Iniwan niya na ako dahil sa'yo. Hindi ka naman kagandahan, di ba? Pero bakit ikaw yung pinipili niya, Rosie? Ano ba pinagsasasabi mo, Evelyn? Wala namang namamagitan sa amin ni Alan eh. Ilang beses lang ba kami nagkita ha? 2 beses lang siya pumunta dito sa tindahan ko. Nahihibang ka na ba? Basta, tandaan mo tong babae ka. Susunod ka sa mga magulang mo, tandaan mo yan! Anong susunod? Para mo na rin sinabi niya ikaw yung salarin ko bakit sila namatay ah. Ano? Ikaw ba yung nagpakulam sa kanila? Nanay mo ba yun? Total magkaaway naman yung nanay mo at nanay ko, di ba? Kayo ba yung gumawa sa akin nun kaya ako naulila? Sumagot ka ngayon, Evelyn! Oo, ginawa namin yon. Dahil mga agaw kayo ng pwesto. Mga pamilya mo yung mandaraya. At ako yung dapat valedictorian, Rosie, alam mo yan. Pero inagaw mo yung pwesto, yun na pinaghirapan ko. Hayop ka, Evelyn. Mga hayop kayo. Oo, masama yung ginawa ng nanay ko. Pero yung patayin sila gamit ang kulam, mas maling-mali yun. Mas malaking kasalanan yun kesa sa pwestong nakuha ko sa'yo dahil sa pera. Buhay nila yung kinuha nyo. Kaya magbabayad kayo, Evelyn. Magbabayad kayo! Hindi mo magagawa yun, Rosie. Tingnan mo. Ito, nakuhaan kita ng buhok at ipapabarang naman kita. Dahil nasa kamay na nga niya yung buhok ko ay hinabol ko siya agad bago pa siya tuluyang makaalis. Ayokong lagyan niya ng sakit ang katawan ko para lang ikasaya niya. Ayokong matulad sa mga magulang ko. Kaya ginawa ko ang lahat para mapigilan siya. Pilit kong kinukuha sa kamay niya yung buhok ko at dahil hindi ko yun makuha, siya naman ang sinabunutan ko. Pagalingan na lang tayo sa pangkukulam kung ganon. Tingnan natin kung sino mas kayang magbayad ng mas magaling na makukulam. Akala mo ikaw lang yung marunong ha, Evelyn? Hayop ka! Hayop ka, Rosie! Ibalik mo yung buhok ko! Akin na yan! Siya naman yung nagpupumilit na kunin yung buhok niya sa akin. Ako naman ay patuloy na inilalayo yun sa mga kamay niya. Naniniwala talaga siya na kaya kong gawin sa kanya ang balak niyang gawin sa akin. At ginamit ko yun para magkaroon ako ng laban sa kanya. Kahit anong pigil sa amin ng mga tao sa paligid, hindi talaga kami maawat-awat.
Lumubog na yung araw at unti-unti nang inaagaw ng dilimang liwanag. Alam mo, Evelyn, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masa'yo, di ba? Kasalanan ko lang ba dahil mas mataas yung estado ng buhay ko kaysa sa'yo? Dahil nakukuha ko yung atensyon ni Alan nang hindi ko sinasadya. Samantalang ikaw, kailangan paghirapan mo pa yon. Akala ko ba mas maganda ka sa akin? Oh, mas maganda naman talaga ako sa'yo ah. May ginawa ka lang kay Alan kaya sa'yo siya kumakapit. Ayan yung problema sa'yo eh. Sa galing mong mambintang, pati yung sarili mo naniniwala na sa'yo. Alam mo ba kung bakit hindi ka magugustuhan ni Alan? Dahil magaspang yung ugali mo, Evelyn. Kahit gaano ka kaganda tapos ganyan yung ugali mo, hindi ka talaga magugustuhan ng lalaki. Ay, ibalik mo yung buhok ko! Ibalik mo yung buhok ko, Rosie! O sige, pagpalit tayo. Buhok mo kapalit ng buhok ko. Ah, sige na yung buhok mo. Hindi ko na pala kailangan yung buhok mo. Dahil ngayong gabi pa lang, mamamatay ka na! O sige, tignan na lang natin, Evelyn, kung sino sa ating dalawa yung mamamatay talaga ngayong gabi. Alam kong yung tinutukoy mo pagpatay sa akin yung matandang babae na yun eh. Alam ko siya yung makukulam na inutusan nyo para patayin yung mga magulang ko, di ba? Siya rin yung makukulam na sinubukan saktan ako. Pero bakit nga ba hindi siya nagtatagumpay? Hindi ka ba nagtataka doon, Evelyn? Kung meron kang aswang nakakampi, ako rin meron! Ano pinagsasasabi mo, Rosie? Rosie, pasok sa loob ng bahay! Nagkahanyo aswang yung matanda! Napatingin na lang ako sa kalangitan at talagang madilim na. Dahil doon tumakbo ko para pumasok sana sa loob ng bahay. Para mabilis akong pinigilan ni Evelyn. At saan ka pupunta, ha? Dito ka lang! Ipapakain kita sa aswang! Bitawan mo ako, Evelyn! Pagsisisihan mo talaga yung ginagawa mo to! Bitawan mo ako! Evelyn! Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo siya! Bitawan mo si Rosie at pumasok kayo sa bahay! Delikado dito! Hindi! Ipapakain ko siya sa aswang! Dapat mamatay na tong si Rosie! Hoy! Nababaliw ka na! Bakit mo ko sinampal? Ano karapatan mo sampalin ako, ha? Karapatan ko dahil sinasaktan mo yung amo ko! Kung ayaw mo pumasok sa bahay, maiwan ka dyan mag-isa! Bitawan mo yung buhok niya! Hindi! Hindi ko siya bibitawan! Dapat lang siya mamatay! Dapat lang siya mamatay! Ipapakain ko siya sa aswang! Bitawan mo sabi eh! Sa pagkakataon ngang yun ay hindi na siya tiningnan ni Kuya Joven bilang babae. Basta na lang niya hinila ang kamay ni Evelyn palayo sa buhok ko at itinulak siya hanggang sa matumba. Sakto sa ginawa ni Kuya Joven, sumulpot ang aswang. Galit na galit ito at tinawag niyang apo si Evelyn. Anong ginagawa niyo sa apo ko? Bakit niyo siya pinagtutulungan? Apo, ibig sabihin lola mo yung aswang? Lola, pinagtutulungan nila ako dito! Gusto ko silang mamatay lahat! Huwag kang mag-alala po! Ipaghihiganti kita! Joven! Iligtas mo si Rosie! Lahat kayo pumasok kayo sa bahay! Protektahan niyo yung amo niyo! At kayo laswang! Ako yung harapin mo! Mas malakas talaga yung aswang kaysa kay Lolo Onding. Kaya alam naming matatalo siya. Sa pag-atake niya rito, isang hampas lang ng kuko ng aswang sa katawan niya ay tumumba siya agad. Hindi namin siya magawang iwan ni Kuya Joven. Ang ginawa na lang ni Kuya Joven, itinulak ako papunta sa may pintuan at sinabihang pumasok na ako. Pagkatapos ay kumuha siya ng upuan para ihampas sa aswang. Pero sinalo lang yon ng aswang. At sa tingin mo, masasaktan ako sa upuan mo! Hangal ka ba? Hindi tatalab sa akin yan! Kahit itak pa ang gamitin mo, hindi yan tatalab! Huwag mo siya sasaktan! Ako iharapin mo! At tumayo ka pa talaga! Hindi ka pa ba nadadala sa isang pinsala nun? Lola, patayin mo sila! Dahil nga nahihirapan si Kuya Joven at si Lolo Onding sa aswang na yon ay ako naman ang nag-isip ng paraan kung paano kami makakatulong. Pumasok sa isip ko na ayaw ng aswang sa asin. Tumakbo ko sa loob ng bahay at kinuha ko yung isang garapon ng asin. Mabilis akong tumakbo pabalik sa labas kahit pinipigilan ako ng mga kasama ko sa loob ng bahay. At walang pag-aatubili, isinaboy ko ang asin sa aswang na yon at napaungol siya sa sakit. Ang init! Hayop kang babae ka! Isa kang lapastangan! Eto pa sa'yo! Mamatay ka na!
Masyado ka nang namumura! Halika rito, babae ka! Halika rito! Rosie! Wag! Hindi nga ako nakaalis agad sa kinatatayuan ko. Napatakip na lang ako ng mukha gamit ang mga braso ko para hindi ko makita ang pagtama ng mga kuko ng aswang sa akin. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Wala akong naramdamang kahit anong sakit. Tila na nahimik ang lahat at hingal lang ni Evelyn ang naririnig ko. Pag-angat ko ng mukha, isang malaking nilalang ang nakatayo sa tabi ko at sinasakal nito ang aswang. Ano sabi ko sa'yo? Sa oras na saktan mo siya, pagsisisihan mo! Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Bitawan mo ako! Bakit ko ba nangingialam? Hindi mo naman tulaban! Lola! Lola! Bitawan mo yung lola ko! Anong klaseng nilalang ka? Ang hanagob! Dumating na yung hanagob! Ibinilis siya sa akin ng ama para protektahan. Matapos niya isalis sa akin ang kanyang bato na pag-aswang. Tinutupad ko lang yung hiling niya. At ang isa pa niyang hiling ay yung patayin ka. Dahil pinatay mo ang matalik niya kaibigan, yung ama ni Rosie. Ang gulo ng pamilya ko! At ang pamilya ni Rosie! Dapat sa amin lang! Hindi dapat nakikisaw-saw ang kagaya niyo! Kung may sariling bata ka rin ang tungkol sa gulo, may bata ka rin din ang pagkakaibigan. Ang kalaban ng isa, kalaban ng lahat. Ang obligasyon ng ama, obligasyon ng anak. Sadyang malas mo lang dahil nabangga mo ang pamilya na kaibigan ng aking ama. Nagbitaw ako ng pangako sa kanya at tutuparin ko yon. Alam mo naman sa aming mga hanagob, kapag nangako, kailangan matupad. At dahil pinangako ko papatayin kita, wala akong magagawa kundi tapusin ka! Sa tingin mo, hindi ako lalaban sa'yo! Lalabanan kita! Walang problema, hindi mo ako kaya! Nang pigayin nga ng hanagob ang leeg ng aswang ay napasigaw ito ng malakas. Napabangon si Evelyn at pinaghahampas ang hanagob kahit halos walang epekto. Isang kamay lang ang gamit nito pero wala nang laban ang lola niya. Isang malakas na piga, nabali agad ang leeg nito. Napasigaw na lang at naiyak si Evelyn. At sa galit ay kumuha siya ng bote at isinaboy ang laman sa mukha ng hanagob. Napabitaw ito pero patay na ang lola niya. Ayok ka! Ayok ka! Gagatihan kita kapag tao ka na! Kailangan ko lang malaman kung sino ka! Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit ako napipilitan maging tao? Hindi ko makontrol! Nagpapalit ako na niya! Makikilala rin kitang hayop ka! At papatayin kita sa umaga! Talagang ginagalit mo ako, Evelyn! Pero hindi ko alam kung talagang kaya mo ako patayin sa umaga! Anong ginamit mo sa akin? Alan? Alan? Ikaw yan? Tinatanong kita, Evelyn. Anong ginamit mo sa akin? Alan? Alan, aswang ka rin! Bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Importante ka ba para sabihin ko yon? Hindi ka importante sa akin, Evelyn. Papatayin mo ako bilang tao. Sige, gawin mo! Pareho lang kayo ni Rosie! Mga traidor talaga kayo! Mga madadaya kayo sa kahit anong klase ng laro! Bagay na bagay kayong dalawa! Mga traidor! Matapos niya ngang sabihin yun ay kumaripas na siya ng takbo. Iniwan niya ang katawan ng lola niyang wala ng buhay sa lugar namin. Si Alan naman, nanatili lang sa lupa at ayaw niyang tumayo. Wala na kasi siyang saplot nung oras na yon. At mabuti na lang, mabilis kumilos ang kasama namin sa bahay. Kumuha siya agad ng kumot para may magamit si Alan sa katawan niya. Ako naman hindi ako makapagsalita. Gulong-gulo pa rin ang nararamdaman ko. Sobrang gulat ako na isa pala siyang hanagob. Huwag ka matakot sa akin, Rosie. Hindi naman ako masamang aswang eh. Hindi kita sasaktan. Alam ko naman, Alan eh. Nagulat lang talaga ako. Parang alam ko namang hindi ka masama kasi yun yung sabi ni Lolo Onding. Ang sabi pa nga niya, isang hanagob daw yung pumuprotekta sa akin. Nagulat lang talaga ako na ikaw pala talaga yun. Ang sabi ng tatay ko,
alamin ko muna kung sino talaga yung pumatay sa mga magulang mo. At kapag nalaman ko yun, papatayin ko rin siya. Ipinagbilin ka rin sa akin niya na para protektahan. Kaya nag-iwan ako ng alaga. Kaya ako naging karelasyon si Evelyn. Dahil sila yung iniimbestigahan ko. At napatunayan kung totoo yung hinala ko dahil may lola siyang aswang at mangkukulam. Bukod doon, ganun din talaga yung lahi nila. Pero sandali, bakit ganun naman yung ginawa niya kay Rosie? Ano masama ba ang ginawa ni Rosie sa kanya? Malinaw naman, di ba? Inggit yung nangingibabaw. Dati magkaibigan yung nanay ni Evelyn at yung nanay ni Rosie. At sa pagkakaalam ko, nangutang yung nanay ni Evelyn sa nanay ni Rosie pero hindi siya pinautang. Doon nagsimula yung galit nila sa isa't isa. Tapos, nadamay na lang yung mga anak. Doon naging mas malinaw sa akin kung bakit may alitan ng pamilya namin ni Evelyn. Mula kasi nang mawala ang lola niya nung gabing yon, naging mapayapa na ang buhay ko at hindi ko na rin siya nakita. Si Ala naman lagi nang nasa tindahan ko. Hindi naman ako natakot sa kanya kahit tinatawag siyang pinakamalakas na aswang dahil nga pinoprotektahan niya ako. Nanatiling lihim ang pagkatao niya. Tahimik ang mga kasama ko sa bahay dahil nire-respeto nila ako. Makalipas naman ng ilang taon, naging kami rin ni Alan. Nanatili siyang tao kahit may kakayahan siyang magpalit ng anyo. Si Evelyn naman, hindi ko na ulit nakita at wala na rin akong pakialam kung nasaan siya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Clar at Sir Jay. Sana po ay may napulot na aral ang lahat. More power po sa channel ninyo at God bless po. Ako po muli ito, si Rosie. Lubos na gumagalang. Nice. Ayos si Rosie, no? Ayos si Rosie, no? Another lesson learned. Ano na naman yung magic na kasabihan mo na naman? Meron ulit tayong lesson. Kung dati, Hindi. pag-inggit. Ayun nga, ulit yung lesson ngayon. Ano ba? Pag-inggit pa rin, pikit. O, di ba? Dumali ka na naman sa mga kasabihan nyo? Ayun. mo. So, kung meron pa kayong lesson na natutunan, comment lang po kayo dyan sa Comment nyo lang, baba. Gayangaw. And, ayun nga, syempre, dahil lumabot kayo sa dulo ng video, please, huwag nyo naman kalimutan mag-comment, mag-subscribe, and please pakilike tong video natin para umabot to sa lahat ng ating mga kayanggaw. And kayanggaw, Hindi, wait. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo Ay, dito oo sa nga Miss pala. Clar Horror Stories and follow po kayo sa Facebook page natin, Miss Clar Horror Stories na may blue check. At may TikTok din po tayo, Miss Clar Horror Stories. Ayun po yung official nating TikTok, yung Miss Clar Horror Stories pa rin yung pangalan. okay na. Yun. So, ayun, kayanggaw, see you next time. Enjoy. See you. May bakla pala. Ay, si Ben na. Ay, Evelyn na naman, babe. Pagod ka na naman yan. Kawawa ka. Teka lang, ang sakit na ko. Bakit ganito yung upuan natin? Butas! Naupo ako, guys, nung nagre-record ako. Nung nagre-record ako ng gitara, biglang tumilapon ako. Hindi ko lang naisasabi sa inyo. Hindi, lang kasi marupok itong nabili natin, babe. Ayun, Pwede ba? Ikaw naman yung narrator? pag ako nag-narrate, dahil nasa kamay niya ang buhok ko. Ayoko. Tagal natin matatapos. Parang... Gusto mo ako na rin yung alulong ng aso? Ow!